si Ma'am Ning Palago atong Schools Division Superintendent. Ma'am, unas tanan ma'am, mayong adlaw. Mayong adlaw sir. Ma'am, atong magklase magsugod na opening karong June 16. Yes, Sakto ba, June ma'am? 16. Okay. Kumusta ang ato ang pagpangandaman ni ma'am sa pag-open sa klase? Maayo kaayo ang atong pagpangandam. So, una sa tanan, akong gusto nga himamanto no ang tanan diri sa eri nga maayong adlaw ug labi na gyud sa ato ang mga ginikanan ug mga learners dinhi sa division of Osamis City. And naghisgot man gyud ta og opening of classes. Mag-open ta formally open ang ato ang first day of school this coming June 16, 2025. Karong Lunes na ug ang preparasyon nato actually year-round man ang preparation nato sa mga eskwelahan and naamang gutay gitawag nga programa nga Brigada Eskwela no 2025. Nagdungan no, this is a nationwide activity from June 9 to June 13. And nag-kick off ta kagahapon, June 9, and that was school-based. Tanan nga eskwelahan nagdungan ug panagtagbo sa mga parent, ang uban pagyud na nag-enroll, kamulong enroll, dayon ang uban nga mga ginikanan ug mga constituents sa barangay no kung asa ang atong eskwelahan nangadto gid sila sa eskwelahan para ipakita nila ang ilang suporta no nga ma-ready ang atong schools in terms of physical facilities, cleanliness, tanan. Naka-enroll ba ang mga bata mo? Ang atong enrollment na amang gud tay gitawag og early enrollment. That was January pa no, nag-start na sila and then ang ato ang mga bata last school year automatic pud nato na sila nga i-enroll for the following grade level. Ang uban na ay mga transferees o katong grade 1 and kindergarten. Nag-enroll to ang atong kindergarten, ang uban pa gyud na kamulo. In fact, ang ato ang previous enrollment was 32,000 plus and ang atong enrollment last week naaratay 28,396. 796. So napatay kulang no around 2,000. 32,000. Karon na school year 2025. Aton ang target, oo. Kana ang ginaghanon mo, unsay tanaw nimo wa pa ta nagkulang sa ato ang classroom? Ang atong mga classrooms identified na magyud na nga yearly no na magyud tay mga shortage kay naay classroom nga angay na gyud nga i-renovate, naay classroom nga na-dilapidate nga ana angay na pud nga ilisan. Pero tungod sa ato ang local government units, whether sa syudad, sa Osamis City, sa atong province, sa ato ang mga sa atong distrito no, sa atong sa congressional district nato nga nag-support silang tanan no, ang gitawag na labi na gyud ang atong Asenso administration. So, always sila nag-support in terms of construction of classrooms and other school facilities. So wata nang why pagkulang sa classrooms? Maghisgot itag kulangon man gyud na pero ongoing ang ato ang implementation sa atong construction. In fact, naagud tay bag-o nga mga classrooms nga i-turnover pod no nga two-story classroom, mga 4 classroom building, 2-story building, 4 classrooms dayon. Ana pud tay i-construct pud sa program sa 2025 nga atong ma-mention no, for example ang ato ang Abanil naa sa Tabid, ang ato apong Ginguna, Gala, natay mga construction sa dana. Ongoing na siya no? Ongoing ang napoy i-turnover and napoy for implementation this year na 2025. And with that, ang ato ang initiative diri sa DepEd Osamis City, ato na lang gi-provide ang learning spaces. So for example, ang learners nato from Tipan, which is the farthest elementary school, nga mahimo na silang secondary
learners, no? Adto gid sila sa Montol National High School, which is mga 4 kilometers ang distance. So nakita nato nga ang atong mga learners maglisod pag adto sa Montol nga nag-eskwela na from grade 7 to grade 10 and even for senior high school level, mao to nga nag-provide ta og learning space din sa Tipan Elementary School. Now, ang Tipan Elementary School, mo na po na itong gibuhatan o priority request, whether from our city government or even from the congressional district and even from the provincial level, nga masuportahan po ta nga madungagan po ang ilahang classrooms para lang po nga maka-cater ta as learning space for our learners from Tipan nga dito gyud unta sila mag-eskwela sa Montol National High School. Magutay high school sa Tipan. Adto siya sa Montol mag-eskwela. So that was 2 years ago. Nag-start, in fact, karon na sila sa grade 9. So nanatay from grade 7, grade 8, and grade 9 dito sa Tipan Ragyud nga Elementary School as the learning space. And then, sa uban po nga, for example, Maningkol, na putay daghan nga mga learners diya nga kindergarten and grade 1, ato po nang giprovidean og learning space din hidapit sa katong sa coastal area. Kay naman putay daghan mga bata nga na sa coastal area nagpuyo, aron dili na kaayo sila layo pod ang ilang distansya pa ingon dinhi sa Maningkol school, elementary school, no? Dili na kaayo sila layo and then dili po delikado motabok sa highway. Katong bye-bye Maningkol mo yung... Bye-bye Maningkol akong gipasabot. Ang Tipan complete elementary ba na mo? Yes, complete elementary, kinder to grade 6, and then wala gito ang grade 6 nga nag-graduate nga mahimo ng grade 7, ato magyud sila Montol National High School, which is mga 3 to 4 kilometers. Unya, pag-discuss na mo dito sa mga parents, nagsulti sila nga motabok pa ang bata sa pikas buntod, pag magting ulan dili na gyud sila mang-eskwela. And to encourage po attendance sa mga bata, ato na lang din gibuhatan og learning space using Tipan Elementary School nga classroom. Gibahin-bahin lang namo ang classroom. Pero karon mo na sila ang atong priority, one of the priority request nato nga madungagan og classrooms ang Tipan for that purpose. So, para ron sila, ikatulo na ron ba to 8? Oh, grade 9 na sila ang high school ana. So, kumusta man sila karon ma'am? Kaloy sa Dios nag-increase ang ilang enrollment. So katong graduate og grade 6 amo gyud ang gi-monitor. Ang nang-graduate og grade 6, intact pa gyud sila nga nahimong grade 7. Pagsugod nato grade 7 and grade 8 atong gisugdan, then karon na grade 9 na pud sila. O kaloy sa Dios wala gyud po'y nag-drop. Nag-leave, student leaver nila. Nagpasabot nga nakatabang gyud to atong gi-provide nga learning space. Pero wala pa pud sila ilahang classroom din ma'am. Una ito, hindi ko na yun. Una ito, priority nato na sila karon. Hopefully, ma-address na sa ato ang city government through our special education fund. And for Maningkol, Malaubang. Ang Malaubang po nato is improving po ang atong enrollment sa integrated school man gud atong Malaubang. And naapod tay mga proposal po nga ang senior high school na tay separate building no or space for our senior high school kay mag senior high school naman po sila. Ma'am, pila ganito yung enrollment nato next last year ma'am? 32,000. So karon na ito yung target? 32 gyapon atong target pero ato yung ipaningkamutan nga tanan nga mga school age nga mga learners ato yung ma-capture. Data gitawag og child finding para gyud ma-capture nato. And expected nato nga kana siyang 32,000 maog hapon na more or less ang atong enrollment except wala pa aside sa private schools na siya nga purely regular siya public schools. Ma'am, ang bata palitan magsugod ang klase, ang bata nga nalit, dawaton pa ba? Ay oo. Ang ato ang mga bata gyud namang gud tay kuan ana nga until August no atong mga
mga enrollment kay naman gud target nga ang ilahang attendance. Ang ilang yung attendance is dili sila maka-absent, makulangan ang number of school days nga at least 20%, no, at most 20%. So until August napagid tay mga enrollees aside sa mga transferees which is year round po atong mga transferees nga welcome nga makabalhin sa ato diri sa public schools. Okay, salamat kayo naman. Naka-escort ka ma'am atong mga magtutudlo gikan sa seminar. Oo. Ano sa ganito? Ang atong mga magtutudlo na atay mga trainings no nga gi-provide sa ila since the month of March until April kay naman sila gitawag og uninterrupted no nga vacation nga 30 days. So every now and then nagyud tay mga training sa teachers. And ang kana yung training sa teachers nga magpabasa muna siya yung literacy and numeracy. Na-train na po na mga maestra by grade, no? Natay kinder, grade 1, paingon sa grade 3, napotay grade 4, ana. So, tanan, no, na ready na kay ang atong central office or the regional office, naaman po sila gi-provide nga mga trainings. In fact, ang uban gani karon naapaman gyapon sila giatinan nga mga training. To also prepare, no, themselves no, sa atong mga teachers nga at least man lang naa sila capability nga motudlo sa dekalidad no nga pag-deliver sa edukasyon sa atong mga kabataan. Daghang kayo salamat ma'am dayon basin og nakay kadugang ma'am. Dahil kayong salamat sir no ang ako lang yung hangyo sa tanan ihawag na ako labi na gyud ang atong mga ginikanan nga ang atong mga bata ato na yung hawagon ato na i-encourage nga ma-enroll na sila. Di lang ta magpaabot nga kanus apa sila nga mapa-enroll and then padayon ang inyong suporta no sa atong mga bata nga kung mahimo dili gyud nato sila paabsino no nga ako ni encourage gyud nato nga adlaw-adlaw mato sila sa eskwelahan and then unta pod nga ma-follow up pod nato ang atong mga bata labi na sa ilahang pagtuon din na sa atong mga panimalay o sa ato ang constituents no sa atong mga eskwelahan sa barangay, community, sa atong mga officials, dire sa tibuok Osami City. Daghan gyud kayong salamat no kay wa gyud mo nagkawang sa inyong suporta para sa ato ang mga kabataan. Kini pinaagi sa atong mga eskwelahan. In fact, ginatawag na gyud nato nga natay gitawag sa unang everybody's concerned kuno ang pag-edukar sa mga bata. So it takes a village, mamagina no ang panultiun, it takes a village to educate a child, pero na-realize nato karon nga it really takes a village to nurture a child. Ato yung amumahon dili lang kay para makabasa sila, makasulat, kundi ma-develop gyud ang ilang tibuok nga pagkatao labi na gyud ang maayong gawi, ang karakter, ang ato ang mithi sa kinabuhi nga dapat magiyahan nato atong mga anak ug ato ng tanan nga obligasyon dili lang kay pagpakaon dili lang kay pagdisiplina kundi kinatibukan gyud nato nga pag-amo protection sa atong mga kabataan. Daghan kaayong salamat. Salamat kayo si Ma'am Ming Palago atong Schools Division Superintendent Dinis Cacben. So, Ma'am, thank you.